Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong Sabado ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Pagmamahal sa Panginoon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa sa napamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ama, kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila
sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalaalang yaon ay natuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay na mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang harit Faraon ay ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Tatayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya noon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ng Sabado, 15 linggo sa karaniwang panahon, atin pong panalangin ang mga lugar na higit na maapektuhan ng bagyong Krising. At nawa sa mga nararanasan nating mga ganito ay mas makita natin ang pagkilos ng Diyos at makita rin natin kung ano at paano natin dapat tinutugunan ang atin pong mga pangangailangan, lalo na pagdating sa kaligtasan ng mga tao. Mahirap kasi yung lagi tayong magsasabi ng climate change, pero wala naman tayong ginagawa para dito. Kaya madalas, konting ulan ay lumulubog ang karamihan sa mga lugar natin dahil hindi nagiging wasto din ang paraan ng ating pong isinasatupad. Hindi pwedeng hukay lang ng hukay, palalimin lang ng palalimin, pataasin lang ng pataasin ang mga kalye, pero yung mga bahay, palubog ng palubog. Kaya maganda po na nawa ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang salita ni Kristo, ang kanyang mga itinuturo sa atin, dahil ito ay para sa mas ikakaayos ng ating pong pamumuhay. Atin pong muling balikan ang ilan sa mga ibinigay sa atin ni Kristo na mga salita mula sa pahayag ng Ebanghelyo. Nung Lunes, ginulantang tayo ng mensahe ng Panginoon na sinasabing, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan." Sabi nga, ang salita ng Diyos ay katulad ng double-edged sword, na kapag hiniwa sa iyo, talagang mahati ka. At ganyan ang salita ng Diyos. Kapag meron tayong mga ginagawang labag sa kanyang kautusan, nakakahiwa ito ng ating pagkatao. Nasasaktan tayo dahil dito. Pero yun talaga yung purpose din naman. So, hindi ito yung salita na para lang magkaroon tayo ng peace, magkaroon tayo ng parang hindi tayo mag-aaway, pero wrong notion o wrong context ng paggamit ng salita ng Diyos. Noong Martes, muli ang sabi ni Kristo, "Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma." Ito yung mga bayan na sinumbatan ni Kristo, yung bayan ng Corazin, Bethsaida, at Capernaum, dahil napakaraming kababalaghan ang ginawa sa kanila, napakaraming taong may sakit na kanyang pinagaling sa bayang ito, pero hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Kung kaya, sinabi niyang mas mabigat ang parusa na dadanasin kaysa sa mga bayan ng Sodoma. Alam niyo naman yung kwento ng Sodom at Gomora. Noong Miyerkules, ang sabi naman, dahil nga may kakayahan at kapangyarihan si Kristo para magsalita, para magpalayas ng demonyo, dahil sinabi niya noong Miyerkules, "Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay." Lahat ng bagay sa mundong ito. Kasama na tayo sa ibinigay ng Diyos sa kanyang pangangalaga, sa kanyang proteksyon. Kaya lahat ginagawa ni Jesus para hindi tayo mapahamak. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, kung paanong nasa kanya na ang kapangyarihan, ibinigay ng Ama, yung authority. Kaya ang sabi ni Kristo, ang paanyaya niya, "Lumapit kayo sa akin,
kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Kahapon, ang paalala sa atin, habag ang ibig ko, hindi hain. Yung pusong mahabagin, hindi yung marami tayong ginagawa, hindi yung mga ritual na dapat nawa, ang tinitingnan, ang makita sa atin sa dami ng mga ritual na atin pong ginagawa ay yung nagiging mahabagin tayo sa ating kapwa. At ngayon, ang sabi ni Kristo, o sabi sa Ebanghelyo, maraming sumunod sa Kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa Kanya. Nakafocus sa gawain, nakafocus sa misyon, hindi lang sa Kanya. Magandang paalala, na tayo kasi dahil nga sa panahon natin na marami ang gustong sumikat, marami ang gustong mapansin, kaya lahat gusto natin na i-broadcast. Isang wisdom na matututunan natin sa karanasan ni Kristo, bakit ayaw niyang ipamalita. Diba? Kasi pwede yun Kapag mas maraming nakakakilala sa iyo, maganda rin naman yun. Pero yung isang banda, kapag masyado na siyang nakilala, pinuntahan ng napakaraming tao nang hindi naman siya kinikilala, yung bang pupunta ang mga tao dahil may kailangan sila kay Kristo at hindi dahil si Kristo ay tinatanggap nilang bilang Mesiyas. Magiging sagabal sa kanyang misyon, magpapabagal sa kanyang gawain kung napakaraming tao ang makikipag-unahan, makikipagsiksikan para lamang makalapit sa Kanya. So, hindi trabaho ni Jesus yung magpasikat. Hindi trabaho ni Jesus yung magparami ng followers. Ang gawain at misyon ni Jesus, ipahayag ang mabuting balita, ibigay ang pagpapatawad sa mga nagsisisi, ibigay ang kaharian ng Diyos, hindi ang magpasikat. Kaya nawa, muli, suriin din natin ang ating mga sarili, na sa ating mga ginagawa, ano ba talaga ang ating pong intensyon? Ang dumami ang fans club? Ang dumami ang tagahanga? O ang mas maipakilala natin si Kristo dahil sa ating pong pagtuon sa misyon na mayroon tayo? Amen? Bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama, siyang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan, naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko, naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ng buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa,
Naway tingnan natin ng may habag at unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay, naway makadama na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Romel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Popong San Jose, pintakasing ibig, tanggulang at lakas, buong pananalig. Kami po'y ipagadya sa mga panganib. Kami nawa'y laging kopkopin